October na. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng biyayang ating tinanggap sa buwan na ito ng Setyembre. At isa o dalawa sa biyayang tinanggap natin ay ang kapistahan ni San Padre Pio kahapon at ng Our Lady of La Salette noong September 19. At syempre nung birthday ni Mama Mary noong September 8. At yung Our Lady of Sorrows noong September 15, no? Maraming blessings sa buwan ng September. Sana mas marami sa buwan ng October. Ngayong mga bare months, simula nung July, minsan June pa lang, ay pumapasok ang monsoon season, no? Ang tawag natin dito, wet season, rainy season. At tuwing ganitong panahon, nung mga bata pa kami na hindi pa pumuputok ang pinatubo, ewan ko sa ibang probinsya, sa Central Luzon, kapag panahon ng tag-ulan, ay lalabas na at unti-unti nang makikita ang maraming talangka o crabs. Nung mga unang panahon, pinupulot lang sa ilog, sa bukid, sa mga pokok o fish pond, no? At murang-mura lang kasi banye-banyera, sako-sako, ang mga nahuhuling talangka. Nung lumaki po ako, lumalaki sa tabi ng palengke, namumulot lang kami ng mga talangka, yung mga nakakatakas sa mga banyera ng mga nagtitinda. Kaya isa sa mga paborito ko na ulam, kapag tag-ulan ay piniritong talangka. Magaling akong kumain ng talangka. Kaya lang, nung pumutok ang pinatubo, medyo naging konti na lang ang mga nahuhuli. Nung nandun nga ho ako sa Lingayen, Pangasinan for 6 years, sinasabi ng mga tao, dati ho, halos ipamigay na lang yung mga talangka o kaya tinatapon na lang kasi sobrang dami. Nung bago ako umalis doon dahil nagkikrib ako ng talangka, ang kilo ng talangka ay 300 pesos na. Baka mas mahal dito sa Manila o baka mas mahal na ngayon, no? Bakit ko naalala ang mga talangka? Kasi kung meron mang isang hindi magandang ugali ng talangka na namana ng mga ilang Pilipino, ay ang tinatawag nating crab mentality o utak talangka. Siguro dahil napakaraming talangka na nakikita natin, parang tayo rin na in-vibe na natin ang ugaling talangka. At yun ang warning sa atin o paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon at ng ating mga pagbasa. Yung mga kinuhang manggagawa, hindi nila matake na merong nakatanggap ng the same blessings sa kanila na hindi naman talaga kasing haba ng panahon ng kanilang paghihirap. But they received the same amount of blessings. Actually, hindi man sahod yun eh. Hindi na sahod yun. Gantimpala na iyon. Reward na iyon. Blessing na iyon nung may-ari. Kaya nga sinabihan sila nung may-ari ng ubasan. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Mag-ingat ho tayo kasi yung inggit, nagkaroon na ng bagong damit, nagkaroon na ng bagong salita. At madalas ho natin itong binabanggit, aminin man natin o hindi, kahit na pabiro lang, pero ito yung isang lagi nating sinasabi. Kapag merong bagong appliances ang kapitbahay, sana all. Kapag nakita ang mga picture na pumasyal ang mga kaibigan o kamag-anak, sana all.
Kapag nakita yung office mate o kaklase na may bagong cellphone, sana all. Kapag merong bagong damit, bagong kasuotan, bagong alahas, sana all. Kapag bagong reband ang buhok, para sa mga gustong nagpapastraight, at bagong kulot naman, yung mga gustong nagpapakulot. Bakit nga kaya ganun ang mga babae, no? Yung mga kulot, gusto nila magpa-straight sila. Yung mga straight naman, gusto magpakulot sila, no? Sana all, no? Pag bagong facial, sana all. Yun ang bagong damit o mukha ng inggit. Aminin man natin o hindi. At yun ay isa sa 7 deadly capital sins. Envy. Envy. Kaya ang paanyaya sa atin sa linggong ito, burahin, erase, tanggalin. Kung hindi man mabura, ma-erase o matanggal, bawasan man lang yung inggit sa katawan mo. Baka masyado nang nag-uumapaw. Nakakainggit ka naman. Ang dami mong inggit sa buhay. Paano natin i-erase ang envy? Erase the word envy. E-N-V-Y. First, how can we erase letter E? Actually, mga simpleng paalala lang po ito. Baka meron kayong alam na mas higit pa dito at mas magandang paraan. Turuan din po ninyo kami. Pero ito ho ay mga mumunting paalala lang, reminders lang, how to remove inggit o envy. Letter E, erase letter E by being extra thankful. Extra thankful. Maging mapagpasalamat ka sa kung ano yung meron ka, sa kung ano yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, sa kung ano ang ipinagkaloob sa iyo sa kabutihan at awa ng Diyos na meron ka. Kasi minsan, alam ninyo, may mga tao din na nagwi-wish na sana meron sila sa meron ka o meron tayo. Pero dahil hindi tayo extra thankful, parang naiinggit pa rin tayo eh. So be extra thankful. Kung halimbawa, nakatapos na yung mga anak mo, retired ka na, ang being thankful yung pag-a-attend sa misa eh, kasi pasasalamat ang misa. Kung extra thankful ka, why not do an extra mass during weekdays, no? That is being extra thankful. Wala ka namang masyadong pinagkakaabalahan. Kasi may mga sari-sarili ng pamilya ang mga mahal mo sa buhay. By being extra thankful, bakit hindi mo iserve sa Diyos? Kung nasa abroad naman yung asawa mo, okay naman ang kabuhayan ninyo, bakit hindi ka maging extra kind or charitable? Kasi ang pasasalamat, pagpapasa. Di ba, pinaliwanag ko na, pasa, amare. Pagpapasa ng tinanggap na pag-ibig at biyaya. Pag extra thankful ka, extra kind ka rin. So be extra thankful. Erase sa word na envy ang letter E by being extra thankful. Ano kaya ang pwedeng gawin mo para maipakita mo sa Diyos na you are extra thankful? Pangalawa, letter N. To erase the word envy, erase letter N by never comparing. Never compare.
Kasi ang envy o inggit, yung may hawak ka na sa kamay mo, pero nakatingin ka pa rin sa hawak ng mga kamay ng katabi mo. Yung inggit, yung ang dami mo ng laman sa palad mo, pero nakatingin ka pa rin sa palad ng katabi mo. At sasabihin mo pang, bakit ang dami ng kanya? Bakit ang ganda ng sa kanya? Hindi mo pa tinitingnan yung laman ng palad mo eh. Hindi ka pa nagpapasalamat kung ano yung nasa palad mo. Never compare with your blessings with the blessings that other people receive. Actually, ito rin yung kasalanan ng mga manggagawa eh. Nagrereklamo sila kasi parehong upa ang tinanggap. Parehong blessing pero nagpagod sila. Oo, tama, nagpagod sila, nainitan sila, pero that is the grace or blessing that the owner, which symbolizes and represents God, wants to give to those people. Sana wag mag-compare. Pati sa mga anak ninyo, huwag kayong magtanim ng inggit sa puso nila. Kapag kino-compare nyo sila sa mga kapatid nila, kaklase nila, o kapitbahay ninyo. Tingnan mo, yung ate mo, ang galing-galing mag-aral. Matataas ang grade. Mabait. Masipag. Parang tinuturuan mo rin yung anak mo eh. Although china-challenge mo siya, oo, tama yon. Although ini-encourage mo siya, pero baka rin sa kaka-compare mo, natatanim yung inggit niya sa ate niya o sa kuya niya. Buti pa si ate, ina-appreciate ni mama. Buti pa si kuya, nakikita yung kanyang sipag. So stop comparing. Kasi baka meron din silang gifts or blessings na hindi pa panahon para mamukadkad. Hindi pa panahon para makita. But do not compare. Kung ano yung nasa palad mo, huwag ka nang tumingin sa palad ng iba. Never compare. Pangatlo, remove or erase letter N o letter V sa word na envy. Alam niyo, maganda ho ito, pwede nating gawin right after the Mass. Actually, pwede niyong subukan na gawin how to erase envy o inggit. Visit places which will remind you that you are blessed, of how blessed you are, no? Visit places. Pasyalan nyo yung mga lugar na magpapaalala sa iyo halimbawa na ang lusog mo pala, na malakas ka pala. Bumisita ka sa hospital at makikita mo ang iba-ibang klase ng mga taong nararatay doon na may sakit, na hindi na makatayo, at kung ano-ano yung mga nakasaksak sa kanilang katawan. Bisitahin mo kung gusto mong makita na you are blessed, that you are alive, that you can still walk, that you can still eat. Bisitahin mo yung Forest Park o yung Serenity at makikita mo doon ang libo-libo na mga taong nakatabon na lang ng lupa, nakatabon na lang ng putik. Pero ikaw, you are blessed. You can still walk, you can still talk, you can still eat. Be thankful. Sabi nga nung kanta ng isang narinig ko sa TikTok, no? Ano na to? Parang, thank the Lord for the sunshine, thank the Lord for the rain. It's a beautiful day, sabi nung bata, no? So, visit places, no? Para maramdaman mo na
You are blessed dahil may pamilya ka, may parents ka. Visit an orphanage. Para maramdaman mo na you are blessed, may mga anak na nag-aalaga sa iyo, may mga anak kang nag-aasikaso sa iyo, bumisita ka sa bahay ampunan ng mga home for the aged. Minsan may mga matatanda na hindi pa, although talagang may mga anak naman na hindi binibigay yung lahat, pero may mga matatandang reklamador, sensitive, at masyadong demanding pa. Try mo kayang pumunta sa home for the aged at makita mo yung mga matatandang talagang iniwan na lang, pinabayaan na lang. Visit places which will remind you of how blessed you are. And lastly, letter Y. Letter Y, erase letter Y by yearning. Y-E-A-R-N, yearn only God's love and mercy and salvation. Hangarin, pangarapin, pagsumikapan na ang tanggapin talaga natin, hindi lang yung sahod o reward na ibibigay, kundi yung awa, kagandahang loob at habag ng Diyos sa atin. Sabagkat sa bandang huli, makatanggap man tayo ng lahat ng biyaya at wala tayong kainggitang tao sa mundong ito, kung hindi naman natin tatanggapin ang pinakamagandang karanasan ng pagkamaawain ng Diyos, mapupunta lang sa wala ang mga bagay na meron tayo. Kaya sinurpresa ng Diyos yung mga nahuli sapagkat ang awa niya ay ipinantay niya sa mga nauna. At ito rin ang pakiusap at paanyaya sa atin. Sana sorpresahin din natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabawas, pagtatanggal, at pag-iwas sa pagiging mainggitin. By being extra thankful, never compare, visit places which will remind you of how blessed you are, and yearn only God's love, mercy, and compassion. Amen. Magsitayo pa.